Hallelujah, 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 Hallelujah. Kapag ang aking salita sa inyo'y naidambana, taglay niyo ang aking diwa. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung ako'y kilala ninyo, kilala rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita." Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama, at masisiyahan na kami." Sumagot si Jesus, "Matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Di yata't hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y suma sa Ama at ang Ama'y suma sa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Amang suma sa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y suma sa Ama at ang Ama'y suma sa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito. Sapagkat pupunta na ako sa Ama, at anumang hilingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan ay gagawin ko, upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Gagawin ko ang anumang hihilingin ninyo sa pangalan ko." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Pinalalakas po ng mahal na pong Jesus Nazareno ang ating pag-asa na anumang hilingin sa Ama sa kanyang pangalan ay gagawin niya. Napaka-empowering po ng pag-asang ito dahil sino mang nananalig sa kanya ay makahihiling sa Ama sa kanyang pangalan at makagagawa ng kamanghamanghang mga bagay na higit pa sa kanilang nasaksihan. Nagiging posible po ito dahil sa pagiging kasapi natin at kabahagi ng katawan ni Kristo. Ibig pong sabihin, ang mga bagay na magagawa natin sa pamamagitan niya ay hindi tayo mismo ang gumagawa, kundi siya. Ipinagkatiwala po kasi niya ito sa kanyang esposa, ang sambayan ng Kristiyano o ang simbahan bilang katawan niya, na ginagabayan naman ng Espiritong Banal. Tinatawag din pong sakramento ng kaligtasan ang simbahan. Grasya po ang hatid nito sa atin. Ang grasya ng ating pakikibahagi sa buhay ng Diyos. Pakikibahagi sa buhay ng Diyos. Libre.
hindi natin deserve, pero ibinigay sa atin. Ito rin ang humihilom sa atin sa kasalanan at humihila sa atin sa kalooban ng Diyos. Kaligtasan po ang grasyang ito para sa atin. Sa pakikibahagi po natin sa iisang pananampalataya, sa iisang binyag, at sa iisang Eukaristiya, nahahayag po ang mga tanda ng kaisahang ito sa ating mga puso't diwa. Hindi man perpekto sa atin ito, nananatili pa rin po itong mabisa dahil na rin sa taglay na bisa ng mga sakramentong gumagawa sa katawan ni Kristo. Ang tawag po dito para madaling sabihin, pero mahirap tandaan, efficacious. Efficacious. Ang dalangin natin mga kapatid ngayong umaga ay makita nawa sa atin bilang simbahan sa isa't isa, unang-una na yung kung paano gumagawa ang Espiritu Santo. Hindi lang sa ating sarili, kundi bilang komunidad ng sambayan ng Kristiyano. Kung paano niya tayo inihahanda para ilapit kay Kristo sa pamamagitan na rin ng pagpapanumbalik sa Kanya. Ikalawa, kung paano po niya inihahayag ang Kanyang sarili sa atin sa pamamagitan ng Kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay. At ikatlo po, kung paanong nananatiling kasama natin siya sa banal na Eukaristiya upang ipakipagkaisa tayo kay Kristo at mamunga. Ayun na ho. Ang ating pakikipagkaisa kay Kristo ay inaasahang magbubunga. Ito po ang ating misyon bilang simbahan, ang mamunga. Sa dahilang ang Diyos ay gumagawa sa loob at sa pamamagitan ng komunidad ng mga mananampalataya, hindi po maaaring pribado lamang ang religious experience. Meron din po itong social and communal dimension. Kinakailangan pong nakakapit tayo sa sanga o sa puno para tayo ay tunay na mamunga. Mahalaga pong kabilang tayo sa isang lokal na komunidad. Katulad nito, itong ating lokal na simbahan dito sa Quiapo. Mahalaga rin pong hindi tayo nagsha-shopping ng misa. Alam niyo ba kung paano mag-shopping ng misa? Ito po yung parang, ay doon ako sisimba sa simbahang yun dahil doon ay air-conditioned, isang halimbawa, maganda doon. Pero, ikaw bilang isang parokyano ay nakatira sa nasasakupan ng iyong parokya. At yung gusto mong simbahan ay malayo doon sa iyong parokya. O kaya naman, doon ako magsisimba sa simbahang yun dahil doon magaling magsermon ang pari. Ayo. O kaya naman gwapo't matangkad ang pari doon. Ay dito sa amin ay hindi. Nagsha-shopping ng misa. Mahalaga po na kung saan tayo kabilang o kung saan natin natatagpuan ang ating tahanan, hindi man natin ito talagang, katulad nitong Quiapo, hindi naman talaga natin masasabi na ang nagsisimba dito ay taga rito lamang.
Dahil nga ito ay national shrine na ng mahal na poong Jesus Nazareno. Pero kung saan natin natatagpuan ng ating sariling tumatahan, doon tayo nakakalasap ng katiwasayan. Doon din natin ihahandog ang ating sarili at kung anuman maaaring ang ating oras o yung ating talento o kung anuman ang ating makakayanan. Mahalaga din po na hindi tayo masanay na lang sa online masses. Kung kaya naman natin lumakad at sumakay ng jeep para magbiyahe. Hindi po masama yung online masses. Kaya nga natin ginagawa yun ay para sa mga hindi makalakad at hindi makabiyahe. Lalo na po yung mga nasa panig ng karamdaman o nakaratay sa ospital, nagnanais na maka-attend ng misa. Pero tayo, kung may pamasahe naman at kung may lakas naman, edi mabuting pumupunta sa simbahan. Sa pagpapatuloy po ng ating pagdalangin, minamahal kong mga kapatid, bitbitin din natin ang mga intensyon ng lahat ng kabahagi ng katawan ni Kristo, lalo na po ang kahilingan ng mga may sakit at nangangailangan ng lakas at pag-asa. Yung mga hindi na pumupunta sa simbahan, hindi dahil may sakit, kundi na disillusioned ng simbahan o ng mga bahagi ng simbahan. Yung mga ayaw na, nadala na, dahil maaaring nasaktan minsan, idalangin natin sila. Pasanin natin ang isa't isa para sa ikagagaan ng may pinakamabibigat na pasanin. Karangalan po ito na ipinapahintulot sa atin ng mahal na poong Jesus Nazareno na makipasan sa pasanin ng isa't isa. Damayan din po natin ang pinakamahihina sa atin dahil ito ang kanilang lakas. Tayo ang kanilang lakas. Sa iisang katawan, magsalo tayo sa masaganang habag ng Diyos na nagtataguyod at kumakalinga